umaga po sa inyong lahat. Araw ng linggo. At welcome po sa Kasangga. Ito pong Kasangga ay nagbibigay ng 30 minutong pagbibigay ng mga puro-puro, mga opinyon, mga nangyayari dito po sa ating lipunan. Ito po ay nalalathala rin sa periodiko doon po sa Operation Expose. Once a week po nagkakaroon po ng Operation Expose at meron po rin tayong kasanggaron. Kung ano yung binabanggit ko rito ay binabanggit ko rin po sa dyaryo at inyong mga babasa, no? Ngayon pong araw ng linggo, napakaganda ng panahon dito po sa bayan ng Noveleta, dito po sa aking opisina, ang inyong pong lingkod, si Bobit Benitez. At bagong lahat po, ang bibigyan natin ng pansin o din sa araw na ito, talaga bang may COVID? Kasi marami pong mga kababayan natin, mga mamamayan po, ay hirap na sa nangyayari dito po sa pandemyang ito. Marami akong nakakausap, sabi, meron bang COVID? Sabi na, hindi na ho kami naniniwala kaoming na may COVID. Ang nangyayari lang po, hindi ho man maaari kaming hindi maghanap buhay. Hindi ho namin maaring sundin lahat sapagkat ang pamilya namin nagugutom. Talaga nga naman po, no? Napakahirap po. Pero sasabihin ko po sa inyo, mga minamahal kong kababayan, talagang may COVID na sakit, no? May pandemya, meron pa nga hong ikalawa na mas matindi eh. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Napakaganda ho na napakinggan ko, yun hong kung tayo magkakaroon ng ganitong klaseng karamdaman o makakaramdam tayo ng sintomas nito, kung tayo pupunta agad sa ospital, napakalaki ho ng ating magagastos. Baka pagka nalaman pa ng ating kababayan na kapitbahay na meron tayong sakit na to, ang gagawin, kadidirian tayo, lalayuan tayo. Ngayon, si Doc Willie Ong, napakaganda ng kanyang mga pinapalabas na karunungan at tinuturo sa tao yung tinatawag na mild COVID case, gamutan sa bahay, payo ni Doc Willie Ong. Yan ho ay kanyang pinalabas noong May 26, 2020. Makikita nyo po sa larawan, maaari nyo hanapin sa YouTube at pakinggan nyo, napakaganda po, no? Marami siyang sinasabi na makapagbigay ng lakas ng loob sa atin. Isa pong mahusay na doktor at ako'y talagang bilib na bilib kay Doc Willie Ong, lalo na sa panahon ngayon na napakahirap magkonsulta ngayon sa doktor o pumunta sa mga ospital, sa mga klinika. Karaniwan po hindi sila natanggap ng kung hindi by appointment at talaga namang mataas po ngayon ang bayad. Kung sa mga simpleng nararamdaman natin sa ating katawan, napakarami pong nilalabas si Doc Willie Ong tungkol po sa iba't ibang klaseng sakit na nararamdaman natin dito sa ating bayan, no po? Sa ating sarili at sa ating pamilya. Makakatulong po sa atin, no? Okay, bago tayo magsimula, ay meron hong nag-text sa akin dito po sa ating hotline 0965-321-8939. Ulitin po natin 0965-321-8939. Pag kayo nag-text sa akin, agad naman po sinasagot ko, no? Si Elma Dizon po na taga Cavite City ay nagsabi po, sabi, Sir Kuyang Omeng, ang Kasangga, bakit ho lahat ng mga binabayaran ngayon ay nagtaas, lalong-lalo na raw sa amilyar ng lupa? Hindi naman niya pinartikular kung anong bayan dito po sa Cavite o sa Metro Manila, kasi siya raw ay maraming lupa. Alam nyo, Ma'am Dizon, wala ho tayong magagawa kasi ang bawat bayan ho, ang bawat local government na pinamamahala ng bayan, siyempre, gusto nila kung magtataas, makakalikom sila ng malaking pondo para ito mapaikot nila at lumaki ang pondo ng isang bayan. Kaya wala ho tayong magagawa kailangan mag-comply tayo dyan. Sapagkat hindi lang naman ho sa Cavite nangyayari ito, maging sa ibang lugar, maging sa ibang probinsya, sa panahon ngayon nagtataas sila. Kasi doon naman nila lahat kinukuha yung mga pansweldo, yung mga gastusin ng munisipalidad, yung mga salary, at nagdadagdag sila ng mga
empleyado at mga proyekto para sa mamamayan. Kaya wala ho tayong magagawa, Ma'am Dison, doon sa pagtataas. Ano po? At talagang yan kasama ho yan sa panahon at lalo-lalo na dito po sa ating bansa. No? Okay, ako ay nagpapasalamat sa Presidential Action Center, sa opisina po ng ating mahal na Pangulo. Ayan po, papakita natin ang poster at ang telephone number hotline ng Presidential Action Center sa Malacanang. Marami ho tayong naipasa riyan, marami tayong pinasa sa kanila na agad-agad na aksyonan po, no? Anumang problema, hindi lang po sa gobyerno, sa pribado, ano pong pang-aabuso sa mamamayan ay maaari ho kayong lumapit sa Presidential Action Center. Ayan po ang hotline, o maaari kayong tumawag sa kanila o gumawa ng sulat at agad naman silang umaaksyon. Basta tama lang yung address na ibibigay nyo, kasi baka magre-reklamo kayo, ibang address yung ibigay nyo, hindi ho makakarating sa inyo ang sagot nila at ang kanilang rekomendasyon, yung mga endorsement na ibibigay nila. Kaya huwag nating kalilimutan, maaari ho kayong dumiretso sa Presidential Action Center, lalo na sa panahong ito ng Presidente talaga namang napakahusay, si Presidente Digong, na umaaksyon talaga at gusto niya ay talagang bigyan ng aksyon ng kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Ngayon po ay batiin natin ang ating mga sponsor. Batiin po natin si Ruelito Palyera and Ma'am Lenny and family at ang kanyang anak na kinasal, yung Palyera Morales wedding. Congratulations sa inyo at sana po ay maging maganda at mabunga ang inyong pagsasama. Binabati rin po natin ang isang mahusay na ingginiero na si Rolando Palyera and wife Josie. Binabati rin natin ang ating taga-subaybay na si Carlo Gustillo and family. Yung aking kumpare si Larry Piños Trading ng General Trias Cavite. Congrats po sa Apila ng Bayan Inc. 10 taon na po ang Apila ng Bayan, headed by my classmate. Happy anniversary si Albert Ong, napakahusay po niyan. Alam niyo po si Albert Ong, marami pong tinutulungan. Pwede po kayong humingi rin ng tulong sa isang action man at sa isang napakagandang organization. Padaanin niyo po sa aking istasyon dito po sa Kasangga. Kami po ay miyembro ng Apila ng Bayan. Ang Apila po ng Bayan ay marami na pong inaaksyonan, maraming naging proyekto. Kaagapay po at iba't ibang mga NGOs na nagbibigay po ng tulong sa mga naghihirap nating mamamayan. No, congratulations po sa ika-10 years anniversary. Binabati ko rin po si Engineer Ferdinand Pascua, si Pastor Neil ng Cavite Bible Baptist Church and School. Siya po ay mission pastor na merong opisina o church sa Naik, Cavite. Yan po si Pastor Neil. Alam niyo po mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, lagi ko pong inuulit na kinakailangan po ay lagi tayong nananalangin. Ang Panginoon ho ang tutulong lang sa atin. Wala na ho tayong malapitan kung hindi ang Diyos. Kaya po yung mga hindi pa nagdadasal, yung hindi tumatanggap sa Panginoon, hindi nananalangin, manalangin na ho tayo, sapagkat siya lang po ang makakatulong sa atin. Ako ho, araw-araw nananalangin. No, hindi na ho hindi bato-bato sa langit. Baka sabihin nyo, masyado naman akong nagmamalinis. Pero ako ho talaga nananalangin at pinapanalangin ko rin kayong lahat ng mga kaibigan ko at kamag-anak. No? At lalo-lalo itong dating bansa na sana po ay baguhin na at mawala na ang pandemya na nagbibigay ng paghihirap sa atin. Yung pandemyang ito, napakabigat po ang nangyayari. Marami hong naghihirap at marami ring namamatay. Bakit? Nape-pressure po ang tao sa mahal ng bilihin, sa mahal ng mga basic needs. Lagi ko pong sinasabi yan. Okay? Kung inyo pong nakita
ang mga doon sa YouTube ni Doc Willie Ong na napakaganda, bigyan na po natin ng diin ang bayan ng Noveleta. Ako ho nandito sa bayan ng Noveleta, gusto kong ilahad ang magandang bayan na ito. Very historical ang bayan po ng Noveleta. Alam niyo ho na ang headquarters na Andres Bonifacio, kung kilala niyo si Andres Bonifacio, wala naman sigurong hindi nakakakilala kay Andres Bonifacio, ay naandyan pa ho, buhay na buhay sa bayan ng Noveleta. Ipapakita ko po sa larawan, no? Ayan po ang headquarters ng Andres Bonifacio. Yan ho ay papuntang Santa Rosa. Nasa poblasyon po yan, tapat ng palengke ng Noveleta. Kaya kung gusto nyong balikan ang nakaraan, ang 1896, ay pumunta kayo sa bayan ng Noveleta, sapagkat si Andres Bonifacio ho ay naglagi dito sa bayan ng Noveleta. At napakahusay ho ng ating mayor dito, si Mayor Dino Chua. Bakit po sinabing mahusay? Kasi ho, binuhay niya ang Long Beach, yun hong napakagandang beach na noong pong mga dekada 80, 90, 60 ay talagang popular na popular ang beach dito sa bayan ng Noveleta. Sapagkat dito po, pag nandiyan kayo sa beach na yan, nakikita nyo yung pagbababa ng araw. No po, pagka yung pagitan na ng gabi at araw, yung sunset, nakikita ho dyan sa beach na yan. At ngayon po, binuhay niya. Free entrance po, no? Andyan pa rin ho ang Villamar Beach. Kaya mamaya, magta-travel tayo, sasakay tayo sa aking motor upang puntahan ang lalong-laro na yung Calero Bridge. Alam niyo po yung Calero Bridge, nung araw, yan ho ay nagkaroon ng malaking labanan. At sabi ng mga historian, mga matatanda, yun daw tubig ng ilog ay naging dugo. Bakit? Sa pagdidepensa ng ating mga revolusyonaryong Caviteño at mga taga-Noveleta, ay hinarangan nila sa tulay na yan. Ilang araw hong naglaban dyan, hinarangan nila yung tinatawag na Battle of Dalahican. Hinarangan nila yung pagpasok ng mga Kastila patungo sa probinsya ng Cavite at sa Maynila. No, hinarangan po ng ating mga revolusyonaryo sa pangunguna o sa leadership ni General Mariano Alvarez. Sino ho ba si General Mariano Alvarez? Siya ho ay ikalawang supremo ng Katipunan. Siya ho ay ikalawa kay Ka-Agat Andres Bonifacio. Siya ho ang pinakamatandang revolusyonaryo ng panahong 1896. At dyan po na ipagtanggol nila ang tulay na yan. Hindi po nakapasok ang Kastila. Sila po ay napatay. At yan po ay mapupuntahan natin mamaya. At pakikita ko sa inyo yung historical marker ng Calero Bridge. Okay? Yan po. Nakita po natin, no? Ang tulay. Alam nyo po, yung Calero Bridge, yung pong mga palaistaan sa palibot niyan, yan ho way patungong Cavite City. Yan ho malapit na sa boundary ng bayan ng Noveleta at sa Cavite City. Yung Cavite City, wala na hong susunod yan, sapagkat yan ho ay nakaharap na sa Manila Bay. Nakikita na ho dyan ang Mall of Asia. Alam nyo, maraming mga ibon na iba-ibang klase ang nagpapahinga ho dyan sa may palibot ng Calero Bridge. Siguro ho galing sa iba't ibang mga bansa, grupo-grupong mga ibon, dyan po sila nagpapahinga. At maaari nyo pong mamasdan dito po sa bayan ng Noveleta. Ang bayan po ng Noveleta ay isa sa pinakatahimik at zero crime dito po sa probinsya ng Cavite. Kasi ito ho ang mga tao ho rito mga disiplinado. Okay? Batiin ko po ang ating publisher ng Operation Expose na si Regidor Nava. Si Regidor Nava, kasama ko rin sa Mason.
Alam niyo ho yung Freemason ng Grand Lodge of the Philippines. Kasama ko po rito si Regidor Nava at batiin ko po ang Lodge 441 Perdona Y. Abrasa sa Tagaytay City. Yan po mga mason ay international fraternity. Okay?